Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Kabayan. Libra, this reading is for you. September 1 to September 7, 2024. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatapan po sa inyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Siyempre maraming salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details po, isa sa baba po ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Libra. Kunin mo lang ang sayo at itapon na hindi sayo, maaring vice versa, or maaring nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Pag hindi ito nagpisayo, huwag mo ipilit. Tingnan natin ang energy mo this week. Ang energy mo this week. Your energy, Libra. Okay. Energy mo this week is may mga sitwasyon ako na nakikita ko na maiintindihan mo. Pero negative ang thinking mo. May mga sitwasyon ako na marirelease mo na yung pain or marirelease mo na yung stress mo, anxiety mo, depression, mga pag-aalala, takot. Pero hindi yung negative thought. Pero, hindi totally move on. May mga sitwasyon na may pain pa rin ako na nakikita sa'yo. Yan, yung energy mo this week. Kahit nagmo-move on ka na, kahit na na-accept mo na yung bagay-bagay, hindi siya 100% accepted. Ganun. Maaring nakikita ko na magiging tahimik ang mundo mo or buhay mo na ngayon, pero hindi pa totally 100%. May frustration pa rin, kahit kaunti. Yan, may mga frustration, may mga konti pag-aalala, may mga situation na maaring may sitwasyon na parte ng buhay mo na you're still stuck, but hindi totally ganun ka 100%. Ganun. Anong parating sa'yo? Hindi na naman ako gitna. Tingnan natin, ano parating kay Libra? Baka hindi ka pa rin makatulog. O minsan siguro, baka nagigising ka sa kagitnaan ng o kaya may mga sitwasyon pa rin na biglang papasok sa isip mo. Ganun. May sitwasyon pa rin na ganun. Okay, parating sa'yo is maari may makipag-communicate sa'yo or ikaw ang makikipag-communicate. Tingnan natin, para saan po? Okay. Nakita ko na. Okay, ang parating sa'yo is, may maiintindihan ka ng situation. Yan, maaaring may mga maaalala mo yung mga sitwasyon in the past, good and bad, pero nakatingin ka sa the future. May mga sitwasyon na magkakaroon ng awakening sa'yo. No, may mga sitwasyon na maaaring may makipag-communicate nga sa'yo, malapit sa puso. Either anak, either nanay, kapatid, or may makikipag-communicate sa'yo malapit sa puso. Kakaroon dito, may mga maaring magkakaroon ng transformation sa iba. No? Yun yung nakita ko. Magkakaroon ng awakening. Parating sa'yo is communication, actually. And remembering the past or remembering missing, maaring may maalala ka or may mamiss ka. Yan, ganyan nakita ko. And also communication from someone na malapit sa puso mo. Ang nakita natin dito. Enlightenment din. Tsaka, mga changing ng mga decisions in life. Ganyan. May matututunan ka daw. Maaring mararamdaman at maiintindihan mo yung mga sitwasyon at matututo ka dito. Mga nangyari sa'yo. Ganyan. Tingnan natin, anak. Baba ka muna, anak. Baba muna. Tingnan natin, ano po ang dapat iwasan ni Libra? Ano po ang dapat iwasan ni Libra?
Ang dapat mo daw iwasan. Is yung pag-iisip sa nakaraan. Yan, kailangan mo daw iwasan yung mga tao na pwede ka uling maloko, na pwedeng may mag-confess at may humingi ng tawad. Yan, may mga sitwasyon, yung mga dapat mo iwasan yung magkaroon ng pagsisisi sa sarili. Yan, iwasan mo daw yun. Na, yung, kumbaga, wag mong pagsisihan yung mga nangyari sa nakaraan. Kumbaga, nangyari yung kasi may reason. Yan. And then, nakita ko rin ito, maaring ngang may mag-confess or maaring may malaman kang katotohanan. Iwasan mo yung mga tao iwasan mo yung mga tao na pwedeng ka pa rin nilang maloko. Iwasan mo yung pagtitiwala bigla-bigla sa isang tao, sa situation, ganyan. Ang nakita ko, you will need to start fresh. Yan ang dapat mong gawin sa nakita ko dito. And then, iwasan mo yung mga tao na maaari baka ikaw is pinubuli. Iwasan mo yung lungkot, yung pag-iisip ng mga nakaraang tao, ganyan. Pag-iisip ng mga kabiguan, yan, maging emotional. Yan, iwasan mo daw yun, pagiging emotional. At, hala, ang habo na yun! Ano bang kalokohan yan? Patingin, naipit ka? Gulat ako sa anak ko. Sorry nabigla kasi ako para siyang nagwala O, akang anak. O, bigli siya ta. Kawawa na may anak. Ay, sorry. Ano ba yun ate? Nagwawala ka pa. Oo nga, pasensya na ha. Bigla ako, anak ko po. Buhay ko tong mga anak ko. Ayun na. Yun ang mga dapat mong iwasan. No? Yung pag-aalala, pag-iisip in the past, mga maling nagawa, mga nawala ng hinayang, paghihinayang. You will start fresh. Tingnan natin, when it comes sa love, hindi lang love sa boyfriend, girlfriend, family, kapatid, anak, sarili. Okay? Kamusta po sa love? Matatapos na daw yung mga difficult na sitwasyon meron ka. Babalik na daw yung sigla mo, nakita. Thank you po. Oh, devil. Oh my God. But it comes sa love. Oh my God, there's a tukso. May tukso. Yan. Yes. May tao dito na, yun nga, may tukso. Baka may magko-confess, magso-sorry. Hindi ko alam kung sino siya sa buhay mo. Dating karelasyon, kapatid, anak, magulang, kasamaan sa trabaho. May devil na ayaw ka niyang maging masaya. Yung mga toxic person. And then, when it comes naman sa'yo, yun ang iwasan mo. When it comes sa sarili mo, iwasan mo yung pag-iisip ng masama. Iwasan mo yung pagtithink ng hindi maganda. Tsaka, syempre, sinasabi dito, trust your intuition din. Syempre, you need to trust your intuition. Basta iwasan mo palagi mag-isip ka ng masama sa kapwa mo. Hindi magiging good yun kasi hindi yung good sa taas kay universe, no? You need to love yourself. Alisin mo yung mga dark thought mo, when it comes sa'yo sa sarili mo, ha? And then, yun nga, yung mga, kasi you are feeling trapped din naman, may mga sitwasyon matatrap ka pa rin. Yung mga, iwasan mo yung mga tao na alam mo, mararamdaman mo basta mag-listen ka sa inner voice mo, mag-trust ka sa intuition mo, kasi sasabihin niya sa'yo kung sino yung mga tao na pwede manakit sa'yo. Kasi may panluloko dito. We have the devil. Huwag kang papakontrol sa tao na to, sa sitwasyon na to. No? Kasi may mga tao na may hidden potential at may mga pagsisinungaling pa rin ako nakikita sa'yo. Meron din akong tao dito na pinag-iisipan ka ng masama. Nakita mo na ano mo yung past reading ko sa'yo. Yun. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy siya. Ayaw kanya maging masaya.
Baka may nakaaway ka or may taong naiinggit sa'yo, nagagalit sa'yo. Basta magdasal ka sa taas, ha? Palagi yung lumalabas sa'yo ngayon. Or maybe, ikaw, baka mamaya mayroon kang minamanifest or meron kang iniisip na dark thought to someone, mga ganyan. Iwasan natin yun. Kasi, nangyayari ang isang situation kasi kailangan. At dapat may matutunan. Tandaan nyo, si universe at si Lord lang ang makakaalam kung ano yung para at nararapat para sa atin. Kung ano yung makakabuti sa atin. Huwag kang gagawa ng isang situation na ipipilit mo na hindi naman good. Diba? Kung ikaw ito ha, kung ikaw ito. Pero basta kahit sino sa atin, huwag tayong isip. Sabi nga nila, diba? What goes around comes around. Okay? Pahalagahan mo yung sarili mo. Tsaka sinasabi rin dito, love yourself. Kung ano yung mga pinapasok mo sa sarili mo, pagkain, inumin, isipin mo kung yun is makakagood sa'yo. Or kung ano yung mga addiction na meron ka, iwasan mo yun. Ha? Tingnan natin ang iyong advice. Universe, ano pong advice mo kay Libra? Oh. The advice is yung pagmamanifest ng mali, ng hindi mahalaga. The advice then is yung kailangan mo rin daw protektahan at you need to value yourself. Sinasabi rin dito. I-value mo yung sarili mo and then i-value mo yung mga nasa paligid na meron ka sa ngayon. Pahalagahan mo yung sarili mo. Kailangan mo ngayon ng mental peace. Kailangan mo ngayon magbigay ng time sa sarili mo. Mag-recharge ka, mag-meditate ka. No, ang nakita ko dito, take a breath. And then yun nga, pagpapahalaga sa sarili, pagpapahalaga sa mga nasa paligid mong tao, pagpapahalaga sa nagpapahalaga sa'yo, and manifest in a good way. Ingat ka rin sa when it comes sa, kasi there's an insecurity ako nakikita. May insecurity, either insecure siya sa financial, insecure sa ibang bagay, at syempre, ingatan mo rin daw yung financial mo, yung pera mo. Kasi baka dumating yung point na totally maubusan ka at wala ka nang mahugot. Yun. May nakita ko ditong tao na parang sakim at sarili lang iniisip niya. Yun yung nakita ko. Nagkakaroon kasi dito ng nagkaroon dito na may nawala, maaring may nawala dito na may taong naging very cold eh. Maaring may nawalang isang mahalagang bagay, tao, situation sa'yo. There's a missed opportunity, missed chances na nawala sa'yo. Maaring may tao na hindi ka pinahalagahan or may taong mahalaga sa'yo na naging sumitay. Sasabihin ko sana sumitay. Naging very cold sa'yo at hindi na siya nagparamdam at itinapo ka na lang sa iba. Or may situation, basta mga ganun sitwasyon, no? Pasok mo yung sarili mo. Pahalaga, mas ngayon is mas importante, you are worthy. No? Pahalagan mo at mahalin ang sarili mo at yung mga tao nagbibigay ng halaga sa'yo ngayon. Huwag ka mag-focus sa nakaraan. Huwag ka mag-focus sa mga nangyari in the past. Trabaho man yan, kung ano man yung sitwasyon na yan. Kung saan ma-related yan, okay? Arigato namaste, God bless.